meron pa ho kayong gustong idagdag, General Katapang? Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito dahil maaaring nagkaroon tayo ng problema, pero alam ko naman po sa pamumuno nyo, magkakaroon po ng pagbabago at nangangako naman po ako na kakayanin ko po itong reforma na to. Kaya lang bigyan nyo po ako ng pagkakataon o oras pa kasi 50 years po itong problema na to at marami po tayong gagawin. Nagsisimula pa lang, parang bagong panganak po ang Bucor dahil gumawa ng batas ng 2013 na implement ng 2019 na ang nakaupo naman po hindi rin na ituloy. Kaya po itutuloy po natin ito. Hopefully bago matapos ang term ng ating mahal na Pangulo at ating Secretary Remulla, matapos po natin lahat ng problema dito sa Bucor. Maraming salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Katatapos po ang hearing sa Senado, Committee on Justice and Human Rights na pinangunahan ni Senator Tolentino. Ayun, narinig natin yung salita ni Bucor Chief General Katapang. Sinisi, binatikos na naman niya ang ating DG Bantag na ang sentro kasi ng hearing yung mga problemang lumabas na bulgar na isiwalat sa Bucor itong panahon na ni Katapang. Wala namang problema sa Bucor bago nangyari yung Percy Lapid at Villamor case. Wala naman tayong tahimik ang Bucor. Ang droga talagang kumalma. Malala nyo ba ano bang bali-balita sa Bucor panahon ni DG Bantag? Trabaho lang. Ito, nung nasuspend nila si DG Bantag, po itong si Katapang, kala natin okay na. After 9 months, nako, lumantad ang dami-daming problema. Mabuti na lang at may Michael Kataruha na nakatakas o pinatakas. At yun, na bulgar ang kanilang kalukuhan. Free wifi with matching laptops, bumalik ng mga kubol na may corresponding, alam nyo na, and then kalakaran sa droga, umusbong na naman, free delivery kahit anong pagkain. Nangyari ito panahon na ni Katapang. Bakit every time na may Senate hearing, palagi niyang sinisisi ang previous administration ni DG Bantag? Anyway, ang lesson learned na gusto kong i-emphasize dito is, kung may pagkakamali, wag na nating ituturo ang iba. That's my leadership principle. Inaamin ko kaagad pag may kamali. So what? Kamali. Kung minsan yung pagkakamali natin ay stepping stone para mas mapabuti tayo, mas mapabuti ang administration. So, ayun, humihingi si General Katapang ng enough time, and I believe bibigyan siya ng enough time ng Senado, kasi gustong tumulong ang Senado at ang mga congressman na basta siguraduhin lang niya na magkakaroon ng tunay na reforma. Okay? Hindi yung I don't know, yung bali-balita noon na babalik na naman si Angie Bautista. Kanina humarap din si Angie Bautista sa hearing na ito. Kasi wala talaga ang kapalpakan nila ibinabato lahat kay DG Bantag, but ang taong bayan na nakasubaybay sa mga hearing na ito, hindi po bobo. Alam nila kung sino ang may mas magandang palakad sa Bucor, panahon ba ni DG Bantag o panahon ni Katapang. Ang tao na yan ang manghusga. Okay? So, mamaya, mag-upload pa ako ng mga raming
videos, yung napag-usapan sa Senate hearing nito. Unahin ko lang ito kasi hindi ko makayanan yung binabatikos na naman ni Katapang ang ating mahal na DG Bantag. Panoorin natin ang ibang kaganapan sa Senate hearing kanina. Gusto kong tanong, Meron po kasi ako pending case. kahit kami pending case, ba't ka nagpadala ka ba doon? Hindi po, yan po sabi sa amin, pag meron lang po pending maximum daw. Ayun. Ano ba yung mga kinarnap mo? Ano ba na yung... Hindi, tama, tanong mo lang. Porta, interesado na ako. Yung ano mga klaseng kotse, yung mga kinakarnap mo? Montero po. Ha? Montero. Montero? Opo. Ano yun? Isang bukasan mo lang na ano? Hindi po, kasama ko po yun eh. Ako lang po yung nagmaneho. Akala ko naman nakakabukas ka kasi kami nakaparada rito sa labas. Marami Montero dyan. Biro lang yun. So, hawak mo, ikaw ang driver, kinarnap mo na, iniuwi mo. Opo. May na, yung abogado mo nun. Diba? Nasoli yun? Opo. May na, yung abogado mo. Siguro po, Chairman, yun din po siguro ang mga dapat natin ihilingin sa Bureau. Na yung mga ganong kaso, wag isama sa mga hardened criminal. Kawawa din yung tao. Sabagay, ang hirap magdesisyon sa ganyan sa sobrang dami po ng bilanggo. Ano? Hayaan nyo po, magtutulungan po kami ni Senator Tolentino, ng aking idol, kung paano po namin makakausap yung aming mga kasama na kung paano mapopontuhan pa na makapagpatayo pa tayo ng building. At sana ma-approvean na rin yung regionalization ng Bilibid. Yun lamang po, Chairman, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Any parting word, General Katapang? We expect a lot of reforms from you. And I note here in my possession were several drug-related incidents. Siguro hindi ko na babanggitin ito lahat isa-isa kasi may mga siyap-siyap po ito at saka marijuana sa Security Housing Building 6. Maximum security. Mga bago lang ito. July 16, nawawala ito si Michael at July 18 po yung isa. At yung isa, July 19, marijuana rin sa Security Housing Building number 6. Mukhang nagiging famous itong Security Housing Building number 6. So, siguro kasama na rin po sa mga reformang ipatutupad nyo yan at silingin nyo sa budget committee ng Senado, yung more CCTV. And yung 300 na ipinalit sa 700, paano mapunuan yung number of personnel na makakatugon talaga? Kasi kulang yung 300 sa laki ng binabantayan nito. So, kami po ay naririto para hindi lamang usisain. Ito nagsimula tayo sa septic tank, papunta na sa pagtakas ni Michael. Ang gusto namin mangyari po dito ni Senator Padilla at yung mga members ng committee ito ay magkaroon ng long-lasting reforms sa prisons, na yung long-lasting reforms ay hindi lang makakatulong doon sa mga PDL, sa mga preso, sa kanilang pamilya, kung hindi yung mga nandun din sa labas ng preso na mga ordinaryong mamamayan na ang gusto ay magkaroon ng mariporma yung buhay ng mga preso at magkaroon din ng kapanatagan loob yung mga nasa labas na nabubuhay ng marangal, nagtatrabaho ng sumusunod sa batas. So yun po siguro yung dapat natin, mahaba-haba ho ito. Baka hindi ho ito lang yung pagkakataong mag-hearing tayo tungkol sa prison reforms at hindi nyo kami katunggali sa layuning ito. Magkakasama po tayo dyan. Yun po yung ating hangarin. Meron pa ho kayong gustong idagdag, General Katapang? Una sa lahat, Mr. Chair, Your Honors, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito dahil maaaring nagkaroon tayo ng problema, pero alam ko naman po sa pamumuno nyo magkakaroon po ng pagbabago at nangangako naman po ako na kakayanin ko po itong reforma na to. Kaya lang bigyan nyo po ako ng pagkakataon o oras pa kasi 50 years po itong problema na to at marami po tayong gagawin. Nagsisimula pa lang, parang bagong panganak po ang Bucor dahil gumawa ng batas ng 2013 na implement ng 2019
na ang nakaupo naman po hindi rin naituloy. Kaya po itutuloy po natin ito. Hopefully, bago matapos ang term ng ating mahal na Pangulo at ating Secretary Remulla, matapos po natin lahat ng problema dito sa Bucor. Maraming salamat po. Nagpapasalamat kami sa lahat ng dumalo ngayon at makasigurado tayo na may patutunguhan tayo rito. Hindi lang naman po tungkol sa pagbusisi ito ng mga nangyari, kundi meron tayong patutunguhan sa mga tama at magtatagal na reforma sa ating Bureau of Prisons. Sa Padilla, there are no other questions? Wala na po. Gusto ko lamang pong imungkahi, mahal na chairman, na tapusin na po natin ang pagdinig. I move for the adjournment of this hearing. I so move, chairman. There is a motion here and without objection on the part of other members of the committee present virtually. The Senate Committee hearing, the Senate Committee on Justice hearing is hereby adjourned. Maraming salamat po.